We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Dating PIDEA agent natiklo sa drug buy-bust operation kan PNP. Nasa benteng kanding, nadukayang gadan asin mayo nin lamang loob. Pagpurbar kan sarong lalaki na habunan ang sarong apartment sa Naga City, dakop sa CCTV. Asin, Arsobispo Rolando Tria Tirona, nagretiro na. Arkidiocese kan Cáceres, may bagong Arsobispo. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Dating PIDEA agent tiklo sa drug buy-bust operation sa San Vicente, Camarines Norte. Mantang 41 anyos na lalaki sa Kamalig, Albay, kalaboso sa ginibong buy-bust operation sa Naga City. Kantidad kan iligal na drogang nakuha sa iya, kinakarkulong maabot sa 1.3 million pesos. Tutukan sa report ni Jessica Kalinog. Anduwang sadit na sachet na inininpig tutubod ang shabu. Iuman ang nagin karibay kan kalayaan kan 43 anyos na si alias Bato kan Jose Panganiban, Camarines Norte. Kabilugang 74,800 pesos na kantidad nin iligal na droga ang nakumpiskar sa iya sa ginibong anti-illegal drug operation kan Provincial Intelligence Unit sa Barangay Manugob sa Banwaan in San Vicente. Ang sospetsado, nagserbiso buot na PIDEA agent taong 2008 hasta 2018. Alagad na hali sa serbisyo sa naiklarong rason. Asin makalihis ang haros 6 na taon, ang dating nakakatabang kan mga otoridad sa pagdakop kan mga imbuelto sa iligal na transaksyon. Iyo naman mismo ang napusasan sa parehong rason. Sa nakalihis na 2 aldaw, tulong matrayumpong mga operasyon pa kontra iligal na droga ang naisagibo sa mga banwaan kan Labo, Basud asin Jose Panganiban, Camarines Norte. Nagresulta man ini sa pagkakasamsam kan nasa 54,400 pesos nin pigtutubudang shabu. Sa Minalabak, Camarines Sur, sarong drug den ang nadiskubre kan mga otoridad kung sain 4 katao ang naarestar, makalihis makuha na nin kantidad 102,000 pesos nin pigtutubudang shabu. Rata man sa kamot kan mga otoridad ang sarong drug personality sa ginibong buy-bust operation kan City Intelligence Unit sa may Diversion Road, Naga City. Ang sospek sarong 41 anyos na paraoma na tubong sa lugan Kamalig, Albay, asin mabagsak sa nasubuot nin iligal na droga sa syudad. Kinakarkulong kantidad 1.3 million pesos nin pigtutubudang shabu ang nakuha sa posesyon kan sospetsado. Sa ngunya nagtitinir ang sospek sa kustodiya kan Naga City Police Office Station 2, mantang pigpepreparar ang kasong isusunad kontra digdi. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pasintabi po mga kapuso sa maselang baretang ini. Palaisipan pagirareng ngunyan sa mga residente kan Barangay San Rafael, San Pascual, Masbate, ang sabay-sabay na pagkagadan kan sa indang mga atama na kanding. Sigun ki Monica Gagliarde kan mga nakaaging aldaw, nakubanana sa nasinda kan mahiling ang 5 atamang kanding nagadana. Mayo nin lamang loob mantang an iba garu sinupsop subuot ang dugo. Apera sa mga atama ni Monica, haros nasa 10 iba pang kanding ang nagadan sa ibang lugar. Mayo panin ideya ang mga residente kung si Isay o ano ang nasa likod kan insidente. Sa parte kan PNP, mayo subuot sa indang nagreport kan insidente. Alagad posible subuot na mga ido ang may kagibo kayni. Sa ibong kayni, bukas man ang PNP na magkondusir nin investigasyon sa insidente. Sa pulsa CCTV, ang paglaog asin pagpurbar na panahabon kan sarong lalaki sa sarong apartment sa Naga City.
Sa CCTV footage may hiling ang pagbaba kan lalaki sa motorsiklo asin sa saro pang anggulo. Nahiling pa ini kan sarong tenant alagad biglang nagtago sa may lanob antes nagsakat sa ikaduwang eskalon. Kan mayo ni nako ang gamit saka na nagluwas asin nagdulag ang lalaki. Susog sa mga nag-aarkila sa apartment na nagsayuman ng maghampang sa kamera, pirang beses na subuot na nilaog asin nahabunan ang mga tenant kan nasambitan ng apartment. Nagtutubod man ang mga ini na posibleng imbwelto ang nasambitan ng lalaki sa iba pang harabunan sa lugar. Inabisuhan naman kan barangay ang mga tanod kaini na pahiguton ang pagpapatrolya sa lugar lalo na tuyong banggit ang aning malikayan ang mga siring na insidente. Sabi ko man nga rin sa mga nag-aarkilala na nagre-renta na maging aware man sinda sa indang mga na dapat minsan po baga siguro mababayanin da bukas ang gate. Di siyempre ang parahabon madali na sana. Medyo hababa na turnout sa early registration para sa school year 2024 to 2025 nanotaran sa pirang eskwelahan sa Naga City. Alagad taon-taon naman ining tiga-antisiparan kan mga eskwelahan basado sa kinatudan kan mga magurang. Ang detalye aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica. Kate, nagsasagibunin early registration ang Department of Education tanganing maantisiparan ang populasyon kan mga estudyante para sa masunod na school year. Siring man na mapreparar itong mga kaipuhan na pasilidad, personahe asin iba pang mga kaipuhan para sa piga-antisiparan na numero kan mga estudyante. Puon Enero 27, 2024 hasta sa presente. 71 mga estudyante na ang nakalista sa Jose Rizal Elementary School para sa school year 2024 to 2025. 10 sa mga inian incoming kinder. Mantang 61 ang malaog na grade 1 na nagaprobitsar kan early registration na pigtalaan kan Department of Education asin matapos ngunya na aldaw. Sigun sa principal kan eskwelahan, mantang mas pinahigot nindaan pagkondusir nin child find and child mapping activity. May kultura minsan sa mga eskwelahan na nagpapalistaan mga magurang kan sa indang mga aki sa mismong enrollment period na. Ang gagayon na po ang early registration kasi magkakaigwa na po kaming projection, magkakaigwa na po kaming clear vision and of course plan kasi nga po baga igwa po kitang inaapod na 1-month vacation sa itong mga teachers. So at least po, si preparation kang mga teachers, medyo halipot na lang. Sa ibong kandikit na early registered pupils, piga-antisiparan man subuot kan eskwelahan, an mas dakol na enrollee sa sunod na school year. Asin saro sa pag-andam digdi, an pigkukonstruhir na 2-story, 6 classrooms building. Piglalao man na ini naman an matapos kan shifting sa klase kan pirang grade levels. An Ocampo National High School, nasa proseso naman subuot kan pag-retrieve kan mga pangaran asin numero kan mga magraduar nin grade 6 sa mga elementary school sa Banwaan kan Ocampo. Oras na matipo na ini. Sa kama ninda mahihiling an numero kan mga nagpalista ng estudyante na maut maglaog nin grade 7 sa saindang eskwelahan. Siguro po magiging more than pa ang kumbaga ang population o number of enrollees for entrance to grade 7 in the sense na kumbaga nakabalik naman so enthusiasm kan mga elementary grades graduate na magpa-enroll sa grade 7 sa junior high schools. Dakulang bagay man subuot ang full blast face-to-face classes na ngunyan sa DepEd schools na nakakaenganyar sa mga estudyante na magpadago sa pagklase. Sa pinakahuring talakan DepEd Region 5, poon Enero 27 hasta Pebrero 2, nasa 94,842 na mga estudyante sa bilog na rehiyon na malaog nin kinder, grade 1 asin grade 7 ang naka-enroll na sa paagi kan early registration. Sa ngunyan, Kate, may upanin nagbababa na direktiba hali sa DepEd Central Office kuno arin itong mga eksaktong aldaw o durasyon kan enrollment period. Alagad an syerto sa ngunyan na sa July 29 mabukas o mapuon ang school year 2024 to 2025. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica.
Piglalauman na magpautob nin mga pagbabago sa presyo kan mga produktong petrolyo ang mga oil company. Sigun sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng maghuros ang presyo kan mga petroleum products sa masunod na semana. Nasa 70 centavos hasta 90 centavos per liter ang piglalaumang mababawa sa kada litro kan gasolina. 1 peso hasta 1 peso and 20 centavos sa diesel, mantang 90 centavos hasta 1 peso sa kada litro kan kerosene. Ang nasambitan ng rollback kadalasang pigi-implementar tuyong aldaw nin Martes. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pirang umahan sa Milaor, Camarines Sur, alang asin gatak na ninhuli sa mainit na panahon. Pagbaba sa produksyon kan maaaning paroy kan mga paraoma sa lugar, piga-antisiparan na kan mga ini, ninhuli kan pagkabansot kan mga paroy, darakan kakulangan sa tubig. Uyan report ni Chris Novello. Maduwang bulan na ang itinanom na paroy ni Epifanio Menes kan Milaor, Camarines Sur sa maabot sa 7 hektaryang umahan. Alagad ngunyan pa sana problemado na ini ninhulita pigdalaw man na nindang madikit ang sendang mga ani ninhuli kan pagkabansot kan itinanom nindang paroy. Manunotaran kaya ang gatak sa umahan ni Epifanio ninhuli sabot sa mainit na panahon. Iya po, bawas na bawas dahil ang pigaani ko po diyo 35 na sako, baka ngunyan abuton, pwede man mag-20 sako na lang po. Araw kani apektado na po alang na. Sa ngunyan sa ibabagsak na tubig uran nag-aasa si Epifanio asin iba pang paraoma sa lugar. May iba pang umahan sa banwa lang nanotara naman ang paggatak na apera kan epekto kan tag-init, maluyuman subuot ang patubig. Napag-araman sa National Irrigation Administration na nasiserbisyo ng Communal Irrigation System ang kadaklan kan umahan sa lugar. Posible sabot na problema sa water scheduling ang rason kung na may perang umahan na daing naabot ng tubig na nagre-resulta sa pagkaalang asin paggata kaini. Pag nasunod yung water scheduling, syempre, si tamang nutrients na dapat para sa paroy, mamimit siya. Then, maapektaran si yield. Sa ngunyan, i-inspeksyonon kan ahensya ang apektadong mga umahan sa banwaan. Posible man subot na may baradong porsyon na kan irigasyon na rason kung kaya din nakakaanto sa mga umahan ang patubig. We urge the farmers there na bako lang si mga asosasyon but also the members in nanginginamang ng tubig na linigan tabi ang sa indang mga dike, si mga farm ditches ninda. Kasi one way yan para makaantos ninda sa water delivery ninda. Nakaandam naman ang ahensya lalo na ang modernized irrigation systems kaini sa posibleng epekto kan El Nino. Iniin kami narman kan DAB ko lang mga paraoma na iparehistro sa RSBSA ang sa indang pananom nga na may makong indemnity claim sa PCIC. Kay baran si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mapadagos pa po ang mainit na panahon sa dakulang parte kan nasyon. Alagad posible man giraray ang pag-uuran sa pirang lugar. Nagtitinir kaya na apektado kan easterlies ang sa tuyang nasyon. Ini ang duros na minagikan sa dagat Pasipiko na nagdadaranin mainit asin maarasahas na panahon. Sa Bicol Region, ipreparar po ang sa indong mga payong como pansangga sa init o kaya sa biglaan na pag-uuran huli tabasado sa datos kan Metro Weather. May tsansa nin pag-uuran sa pirang parte kan rehiyon kay banan ang Camarines Norte, Albay, asin Sorsogon. Sa natatadang parte man kan nasyon, magiging maaliwala saan panahon, apwera na sana sa localized thunderstorms urog na sa parte kan Mindanao. Sarong grass fire ang nagbungkara sa Barangay Hobo, Minalaba, Camarines Sur, pasado alas 11 kasuudma. Sa pag-imbestigar kan BFP Minalabak sa insidente, posibleng napabaya ang pigsisiga ang rason kan grass fire na uminabot sa 200 square meters na porsyon kan lugar. Naging marikas man subuot ang paglakop kay ni, ninhuli kan duros asin padikit-dikit nang naaalang na mga duot sa lugar. Sa datos kan BFP Camarines Sur, inina ang ika-6 na grass fire incident sa probinsya ngunya na taon.
Duwa sa mga insidenteng ini ang naikurit sa Iriga City, duwa sa banwaan nin Baaw, mantang tigsaro sa mga banwaan nin Libmanan asin Minalabak, Camarines Sur. Ang mainit na panahon ang saro subuot sa pigihiling na kausakan mga grass fire. Ngunya na nagdadangadang na ang Fire Prevention Month asin nagiinit naman ang panahon. Liwat na nagpagirumdum ang BFP sa publiko na ibitaran ang pagsiga tanganing maibitaran man ang kaparehong insidente. Bishop Rex Andrew Alarcon kan Diocese of Daet, iyon na ang maribay na Arsobispo kan Archdiocese kan Cáceres, basado sa anunsyo kan Santo Papa sa Vatican. Pagpili kan maribay sa nagretirong Arsobispo Rolando Tria Tirona, paano daw ginibo? Aramon tayan sa istorya ni Jessica Kalinog. Pebrero 22 nin banggi kaniya anunsyo sa publiko ang bago asin ikalimang Arsobispo kan Archdiocese of Cáceres, basado naman sa appointment order ni Pope Francis. Sigun ki Father Luisito Oxiano, igwanin mandatory retirement sa edad na 75 ang mga obispo. Si Archbishop Rolando Tria Tirona na 12 taon nagsirbing Arsobispo kan Archdiocese kan Cáceres, 77 anyos na, asin naghalat sa naman subuot nin maribay sa iya. And the Holy Father himself looks for a suitable successor. As in, nagre-recommend usually ang present Archbishop, sa mga obispo sa Bicol. So they give names na mismo ang nuncio na oversee kayan paghanap nin mga possible successor. So naghahanap pa yan in investigation, so masusi ang paghanap pa talaga kaya. Ang maribay kay Archbishop Tirona, si Archbishop-elect Rex Andrew Alarcon, na nagsirbing obispo kan Diocese of Daet poon taong 2019. Siya man subuot ang pinakahoven na arsobispo sa Pilipinas sa edad na 53 sigun ki Father Oxiano. Day subuot piglalaoman ni Archbishop-elect Alarcon ang bagong appointment na sa iyang naresibe. Alagad bilog na puso niya ining aakuon. Napamahal na din ako sa to the people entrusted to my care, sa pagpapastol dito. So unexpected din ito, kaya mixed emotions. So nararamdaman ko rin yung lungkot. Mixed emotions kasi nga it's a mission that is given to us. We really just rely and trust in God's mercy, Saro subuot siyang servant of the Lord. Kaya kung ano ang pighahagad sa iya, popurbaran nyaman nagibuhon sa abot kan sa iyang makakaya. Nahihiling man subuot kan Archdiocese kan Cáceres ang bentahe na sarong purong Bicolano ang bagong arsobispo. But sabihon kaya kaingi, pamilyar siya sa kultura, pati na sa mga pangangaipo kan nasa 93 na mga parokyang masasakupan niya. Sangunya naghahalat na sa naman kan installation ni Archbishop-elect Rex Andrew Alarcon sa Archdiocese of Cáceres, mantaan sa iyang mababakanteng posisyon sa Diocese of Daet, piglalaomang para mientras nalalaagan ni administrador kan simbahan. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Katakod kan pag-init na kan panahon asin piga andamang El Nino sa nasyon, makakaulay tangunyan live si Ian Neil Nunez kan Pili Agromet Station kan Pag-asa Bicol. Magandang hapon po Sir Ian. Sir Neil, ito bang nararamdamang init ngayon? Epekto na po ba ito ng El Nino? Yung init po na nararamdaman natin ay iba po sa init po ay yung temperatura po ng hangin. So yung apparent temperature po o yung init na nararamdaman ng katawan ng tao ay mas mataas po kaysa sa temperatura po ng hangin. Sa ngayon po ay nakakapagtala po yung mga estasyon natin dito sa Bicol area ng Pag-asa. Naglalaro lamang po yung temperatura natin from 20 degrees Celsius to 32
3 degrees Celsius po lamang. Samantala po, yung heat index naman ay naglalaro from 29 to 38 degree Celsius, yung heat index. Sir Ian, Yes since po, ma'am. January po ba, ano na yung pinakamataas na heat index na naitala natin dito sa Camarines Sur at sa Bicol Region? Buhat po nung January 1 hanggang as of now po, February 23, 2024, meron po tayong naitala ang pinaka-highest po sa national nating pagtatala sa Pag-asa. Meron pong nakuwang 44 degrees Celsius heat index sa Legazpi City, Albay noong February 16, 2024. Okay. Maasahan pa po ba natin, sir, na tataas pa po ba? Heat index ay posible po kasi po ang may pinakamainit na buwan po na mararanasan natin ay sa buwan po ng Marso. So February pa lang po tayo at pwede po yung tumaas. Depende po sa air temperature at yung humidity po na meron sa ating hangin. Alright, sir. Jos Mabalos po, Ian Neil Nunez, Kanpili Agromet Station, kan Pag-asa, Bicol. Jos Mabalos po, sir. Nagsikad na ang Provincial Meet 2024 sa probinsya ng Camarines Norte. 1,500 na mga atleta ang nagbale sa palaro para sa regular sporting events sa secondary, elementary, demo events as in para games. Sigun sa DepEd Camarines Norte, apera sa 12 banwaan kabaleman sa aktibidad ang mga delegado gikan sa mga pribadong eskwelahan. Target ngunyan kan Camarines Norte na mas mapalangkaw pa ang sa indang ranking pag-abot sa Bicol Meet. Kantaong 2023 kaya, nagtapos ang nasambitan ng probinsya sa ikatulong pwesto. Nagpatiribayan sa pagpinta ang 17 partisipante gikan sa manlain-lain na eskwelahan sa gabus na level sa ginibong on-the-spot painting contest sa Ligao City. Ang aktibidad, highlight kan selebrasyon kan National Arts Month na pinangenotan kan lokal na gobyerno kan syudad. Dakulang tabang subot ini tanganing maipahiling kan mga aki ang sa indang abilidad asin talento sa pagpinta. Apera kaini pigbida man kan mga hovenes ang gayon asin kultura kan syudad. Mientras tanto, igwaman ni nagahalat na dakulang papremyo sa siisay man na manggagana sa nasambitan ng kompetisyon. The artwork should focus on this theme, Ligao, vibrant in culture and arts, or Ligao City, makulor, magayon sa kultura. Gusto ko po matry, ma-experience yung ganitong event. Kasabay kan selebrasyon kan Civil Registration Month, pwede nang aprobitsaran kan mga residente ang libreng pagpaparehistro sa maabot na Pebrero 27 sa Banwaan kan Virac, Catanduanes. Papangenotan ini kan Municipal Registrar Office kan Banwaan, kabale sa libreng serbisyo ang Certification of Birth, Death asin Marriage Certificate. Apera sa nasambitan ng aktibidad, nagpapadagos man sa indang mobile registration sa hararayong barangay. Obheto kan mga aktibidad na ini na masyertong igwanin rehistro ang gabus na residente kan Banwaan. Mag-agom na nakulong huli sa iligal na droga, mas nahiling ang importansya kan buhay sa laog kan kulungan. Uyan report. Ang pagkakaigwaning problema kan mga mag-agom, normal na subuot na pinag-aagihan kan sarong pamilya. Alagad ba kung arog kan iba, mas magabat ang naging rason kung tanutan na raot ang pamilya ni Danong Asincel bakong tunay na mga pangaran. Naimbelto kaya sa transaksyon kan illegal na droga sa probinsya ng Camarines Norte ang mag-agom. Nakulong, asin nabayaan sa luwas ang sa indang apat na aki. Lagi po nga kami nag-aaway sa labas nung nasa labas pa kami. Ngayon talagang kailangan ng pag-uusap sa isa't isa pa. Yung nakita namin sir na lumalaki na yung mga baby namin. Mga anak namin, malalaki na eh. Tapos, gusto nila lagi kaming buulang ni papa nila. Tapos ayaw nila kami maghiwalay. Haros 2 taon nang nakakulong ang mag-agom sa Daet District Jail Annex sa Banwaan kan Labo. Bakong madali alagad sa likod kan rehas na hiling kan duwa ang importansya kan buhay. Nagpartisipar man sinda sa mga livelihood program sa laog
para maski papaano igwanin pansuporta sa saindang mga aki. Sobrang hirap, sir, kasi di namin alam kung ano kinakain ng mga anak namin sa labas, kung inaasikaso po talaga sila. Hasta sa mag-abot ang pambihirang pagkakataon, ikinasal ang duwa sa tabangkan lokal na gobyerno sa laogan pasilidad. Asin araw kan kadalasang nangyayari sa kasal. Nagkaigwa man ng reception ang bagong kasal sa nasambitan ng pasilidad. Yung mga gawain po nila sa labas na naging dahilan para sila mapunta dito sa amin at sa aming pangangalaga, ay wag na po nilang balikan. Sa ibong nalado, aminado man ang saro sa mga aki kan mag-agom na dipisil para sa iya na atamanon ang sa iyang mga tugang mantang nasa kulungan ang sa iyang mga magurang. Alagad bukas subuot siya na maghalat para sa paglaya kan mga ini para sa liwat na pagkabilog kan sa indang pamilya. Pa, mahal na mahal ko po kayo, tas yung mga bata. Makakalabas ka na rin po. At medyo matutulungan mo na ako. Hindi na ako mahihirapan. Pigsasabing ang mga magurang ang saro sa mga primerong nagiging marhay na ehemplo sa mga kaakian. Alaga sa sitwasyon ni Dajana, nasala man ang dala na piglakawan kan sa iyang mga magurang dahil digdi natatapos ang istorya kan sa indang pamilya. Huli tamapuon pa sa nasinda sa panibagong kabtang kan pagbabagong buhay. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta halos sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Happy weekend mga kapuso. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.